Marami kasing may mga lawyer din nagsasabi na parang panira or nakakasira ng reputasyon ng pagiging lawyer ang mga pinagagawa ni Auntie Claire. Eh kasi nga, kaya siya nilagay dyan. Yun. Kasi makapal siya. Yun. Oh. Kaya niya, di ba? Carry mo ba yung ganyan na magsinungaling ka dyan? Sino naman ang lawyer na papayag dyan? Si Auntie Claire lang. Si Auntie Claire, what if na Okay kumasa lang. sa debate? Ay, maganda Okay yun. lang. Yeah. Kung sang-ayon ho kayo mga ka-reaction update PH na itong si Atty. Rowena Guanzon ay isa sa inyong iboboto bilang senador for the upcoming 2028 senatorial candidates, para ho sa inyo ang video na ito. Kasi nga mga ka-update, ito hong taong ito, wala hong sinasantong mga magnanakaw. Itong pag-uusapan ho natin, si Sandro Marcos, si Auntie Claire Castro, si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, lahat mga kabdit, sasagasaan ho niya sa kanyang matitindig na salita. Kaya mga kabdit, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Reacta na ho tayo. Pag-usapan na ho natin. Ito nga hong mga nilaglag niya. Isa na rin ho yung Chinese national na binastos ho siya. Kaya mga update, rekta na ho tayo. Sa tanda kong ito, sabi ko nga hindi Pilipino yun. Kasi ang Pilipino hindi nagaganyan sa mga nakakatanda sa kanila. Kaya salamat po sa lahat ng may naniwala po kayo na I am a reasonable woman. Hindi po ako basta-basta. Hindi naman ako lasing. Di ba? Hindi naman ako nag-drugs nung ako'y nagalit doon. Nagalit lang ang lola nyo. Kaso, napakasikat na. Ayan. Umubo lang gera na. Padalan mo ng isang truck na mas, alam mo na yung address, di ba? Ayan nga ho kasi mahirap dito sa ating bansa ngayon mga kabdita. Isipin nyo ho pati sa ating bayan mismo, binabastos ho tayo. Ang kaso mga kabdit, nakatapat ho niya itong Chinese na ito. Ang swerte ho niya, sa sobrang dami niya ho pwedeng makatapat dyan sa mall. Nakatapat niya ho si Nanay Bing. Si Atty. Guanzon. Ang swerte ho niya mga kabdit, hindi po siya hinampas. Kung nakakalimutan ho natin, senior citizen na ho yan. May karamdaman na rin ho si Atty. Guanzon. Pero dahil nga etong Chinese nito, masyadong bastos yung pag-uugali mga kabdit. Nakatikim mo siya dito kay Atty. Guanzon. Isipin mo nasa sarili mong bansa ka. Tapos babastusin ka ng hindi Pilipino. Chinese pa mismo. Ganyan ho kawawalang hiya. Etong mga turista. Hindi naman hulat ng turista mga kabdit. Yung ibang turistang walang, alam nyo na, walang galang. Isipin nyo, nasa bansa na ho natin sila. Pero ganyan pa rin mantrato. Maliit ho yung tingin sa mga Pilipino. Diba? Mahirap po dyan. Nakatapat niya talaga ito si Atty. Guanzon. Natikman niya ho yung isang galit ng Pilipino. Diba? Tsaka attorney, talagang hindi yun Pinoy kasi hindi kayo kilala no? Hindi niya ako kilala. Oo. Sabi ko pa sa kanya, you know I'm a lawyer, I can send you to jail. Sagot pa niya, I don't care. Wow. Matapang. Oo, sabi ko, hindi ito Pilipino, sabi. Ayan. Kasi ang problema sa ating mga Pilipino minsan, masyado nating pinipraise pagka mga foreigner, lalo na yung mga ibang kababayan natin. Parang ang tingin sa kanila ay napakataas. Dapat nandito tayo sa lupa natin. Dapat tayong bida dito. Ang ano ko lang, emphasize ko lang, na I had the right to be angry. Yes. of course. Saka hindi ako nag-angry na matamatahin siya. I got angry because I had to defend myself. I had to defend my honor. Tinaas ko na tumaas na ang boses ko para mapansin na ng mga security guard that she is doing something wrong. Oo. Ayan. Kasi pag hindi ko itataas ang boses ko, malay ba ng mga tao kung anong pinaggagawa niya sa akin, di ba? There's a reason. At sabi nga ng iba may ano daw, parang nagwala ka na lang ng walang dahilan. At yun naman ay parang tinutwist nila. Ano ba yun? Ayan, isa pa ho yan dahil nga sa media, mga kabdit, yung mga media outlets ho dyan, dahil nga itong si Atty. Guanzon, kilala ho yan bilang, hindi naman protector ng mga DDS, pero kalaban ng mga magnanakaw. O tingnan niyo, dahil bayaran yung mga media, binabaliktad po na nagalit, sumabog yan si Atty. Guanzon sa isang Chinese national. Binabaliktad ho nila. Siya ho yung pinagmumukhang masama, pinagmumukhang katawa-tawa. Pero yung nauna dito, mga kabdit, hindi kasi nila papakita yung buong video. Uunahin talaga ho nila na eto, yung side lang ho yung tinitignan dito ng mga media. Yan ho yung mahirap. Sa media, hindi ho lahat ng media. Pero karamihan, bayad ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr.
kung siraan itong mga ating kababayan, yung mga lumalaban ho sa kanila, kung siraan ho nila, matindi ho. Tingnan nyo. Dahil nga sa mga media nila, pinakalat na, eto si, ganyan pala yung ugali ni ganyan. Pinapakita lang ho nila yung side, pero yung kabilang istorya, hindi ho nila ipapakita yan. Sino ho unan ng bastos? Yung Chinese national dito kay Atty. Guanzon. Ngayong pumalag itong si Atty. Guanzon, siya ho yung pinagmumukhang masama ng mga media, outlet, yan ho yung karamihan, mga fake news na mukha ho ni Auntie Claire Castro. Magwawala ka na walang dahil yan. Hindi baliw ka o kaya adik ka. Napanood ko, attorney, yung yung vlog nung isang may-ari nung shop na kaibigan nyo daw. Palayo na kayo, tama po ba? Tinap pa daw kayo. Ay, hindi ko kaibigan yun. Parang Suki. Suki. Oo, parang nasa doon siya. Inabot pa daw kayo, May store din siya attorney, doon. tapos tinap kayo. Kasi nakatalikod. Alam mo, nung kumain, yun yung spicy noodles na yan na Michelin, yan na may kasalanan ka. Ayun pala. Bakit naman kasi? Pumunta ako doon, bumili ng beef spicy noodles doon sa fast food. Alam niyo kung ako lang isa, sa fast food lang ako kumakain. Hindi naman ako maarte, no? Hindi nga bawal na nga ang pagkain, may diabetes. Ayun. So, sabi ko sa friend ko, bibili kami dyan sa Costa Brava, ay, dyan lang ako ha. Hanap akong tubig. Pagpunta ko doon, may nakapila, dalawang mag-asawa ina-attend ng vendor. I was like 1 meter away. Ang layo ko. Tapos tumitingin ako sa cookies. Sabi ko, makabili nga nito tsaka tubig. Hintay, biglang kumanti ang ko, naubo ako. Ganon. Siyempre, nang umubo ako, I turned away. Alam mo, tama yung nag-video na nakita niya na nang umubo ako, I turned away. At may dala pa ako. Then you Kasi covered may up. supot akong dalang brown bag na take home ko. Kasi di ba, I don't cook, no? So, lagi ako may baon pang hapunan. So, I turned away. Pero mo, excuse me, sabi ba naman ganun? Bumalik na naman ako. Bumalik ko. And there's yung parang sales associate doon sa harap mismo na pinagtanggol ka eh. Nakita natin sa, may video yun eh. Yung Kasi parang- malapit siguro siya talaga. Kasi ano lang open eh, di ba yung mga sa baba sa basement, Open na. open lang yung mga goodies doon. Wala namang inside store eh. Kung saan yung Mercury? Nasa lobby lang sa may Mercury Drug. Lahat ng mga dabarkads ko, mga retired, nandun. Dunkin Donuts, Mercury Drug. Tambayan mo yun. Oo, tambayan ng mga ng mga barkada kong mga senior, di ba? Grabe, ganun-ganun Pero sila. dahil nga dyan, attorney, may lumabas pa isang video nyo. Na. May isa pang video nyo na lumabas na parang ganun din. Pero dati pa, medyo bata-bata pa ho kayo dun sa video na yun. Yung isa pa. Yun yung Pinapakalat po ng mga Yun ng yung mga- piyesta sa amin ng ang pamangkin ko ginang up ng mga bading at mga friends nila na ay sorry talaga Jack. Bading ka ba Jack? Ay sorry. Kala ko lalo naman. Goodie. Ano yun? Yung ginanong-ganon nila yung pet ng pamangkin ko ng cute, gwapo-gwapo. Tapos nung lumaban sa kanila, Galit sila. hindi, they beat it up, they ganged up on him. Oh, di ba naman ako magalit? They ganged up on him. O yan pala Kaya, yung- hindi po ako nagagalit na ganun lang. Nung bata-bata pa po ako, na ako yung mayor ng Cadiz na dadalawa yung baril ko, yun talagang mahirap ako magalit, no? Attorney, napansin ko sa inyo na laging pag may nakikita kayong naaapi at na is parang umiinit ang inyong Oo. damdamin. Saan po nanggagaling yung ganyang inyong kaugalian? Kasi bata pa ako, yung parents ko, di ba? Tatay ko at nanay ko, they're both lawyers, judge, tsaka yung tatay ko, war hero, di ba? Veterano. May US Congressional Gold Medal, hindi fake. Oh. Uy, Talagang, direkto, ang ano sila, yung talagang always defend the weak. Protect the weak. Always defend the weak. Ganon sila. Kaya lumaki ako sa ganon na hindi pwedeng may inaapi na nandyan ako tapos excuse me, I'm too for this, yung good manners. Alam nyo kayong mga elite kayo, gusto nyo mag good manners ako kagaya nyo. Pero yung mga komentaryo nila ha, may pinag-aralan naman sana at may kaya sa buhay, pero bakit siya ganun? Ewan ko kung bakit kayo hindi ganyan. Ewan ko sa inyo, wala naman kayo kaya sa buhay. At hindi naman kayo singta sa pinag-aralan sa akin, ba't hindi kayo ganyan? Correct. Kasi yung binabaligtad ng mga
dilawan tsaka mga pinklawan na tila kayo pa ang nang api. Yun Parang ang ayaw ganon. ko dyan. Tsaka yung bang, para bang I'm using my power. You know, all of these things happen na wala akong power. I am not in office. Di man ako commissioner. Di ba? I'm just a senior citizen na nagmumoling dyan sa Rockwell dahil dyan nga ng mga dabarkads ko, di ba? So, I did not abuse my power. I just defended myself. Now, he's gonna go to jail. Ang ayaw ko lang dyan ng daming sausaw. May isang abogado pa sabi Yeah. na, hindi uubra yan yung kaso niya. Ano ba naman, attorney? Propeta ka ba? Hindi ka naman piskal. At saka, mali po yung sinabi niyo dyan sa DZ, ano ba yun? Yung may quote cards na NUPL statement yun. Hindi po, may tinawagan po ako na yung opinion po ng Attorney Cortez ay personal niya. Hindi po yan NUPL statement. Dahil, bakit naman makisawsaw ang NUPL sa pag-ubo ko? Sobra na kayong mga kabayan kayo, ha? Mga estudyante ko pa kayo dyan, ha? Ayun nga, Tony, meron talaga nagmamak sa inyo na ikaw daw yung mata pobre kasi merong isang yung propagandista na bumaba daw yung self-esteem niya kasi wala daw siyang Rolex sa Gucci. Kung ganyan Ano ba naman ang masasabi itsura niya, dapat talaga mababa self-esteem niya. Excuse me lang, ha? Excuse me lang, ha? Excuse me, Grabe. Excuse na, excuse. magkamukha lang kami. Uy, kayo nun eh. Magkamukha lang. Awig niya. Pero malinis naman ang ngipin ni Sir Jack doon. No? Excuse me lang talaga. Kasi I'm 68 years old. Tapos, compare nila yung mukha ko dun sa idol nila. Siya, hindi nga siya 68 years old eh. Ako 68 years old, ha? Yes. Oo. Ma'am, wala ka mukha, ha? Mukha ka lang sa line. No. Ikaw, Jack, hindi marunong magbilang nito. Di marunong magbilang. Ang dami ganit dito ng mga bakla. Bakla, papa. Yan ang gusto ko lang i-correct sa inyo. At alam nyo, pag nakita nyo ako, SM Mall, kung saan-saan mga mall ako pumupunta, wala akong bodyguard. Lang arte. Wala akong arte. Kakain ako, iinom akong buko juice dyan pag nauhaw ako. Wala akong Punta bodyguard. ka sa bahay ko. Bumibili ba Tulog kayo, ako sa ma'am, ng sofa. Wala akong malapit na ako doon. Ayoko na mag-restaurant. Pupunta ako sa bahay nyo. May ulam ka ba dyan? DVD na fake, bumibili kayo. Hindi ako bumibili. Si Lamas yun. Bumibili ng At fake dahil na din, ma'am, CD. na wala nga kayong bodyguard at may mga netizen talaga na palaging nakakakita sa inyo sa Oo, mga but you know, simpleng they pasyalan. ask me for pictures and you can see naman na from all walks of life. Tuwang-tuwa ako that they love you. And pahag naman, attorney. So, in fact, doon nang nangyari yun, may naghabol pang 3. I'm sorry, attorney, this is a bad time, but can I have a selfie? Gumano. Hindi kaya attorney, hindi kaya setup 'yun? Hindi rin kaya It's setup also 'yun. Kasi may possible. mga Kasi- Kasi tumakas. may mga netizen na sa sobrang gigil sa ng iba dahil Follow. Oo, baka pina-follow. set up. Baka At saka remember you told me when you're in the police sa presinto, Oo. umalis, tinakas ng abogado yun. Oo. Pananagutan po ba yung abogado Ay, oo. doon? Pero mo sinabi na basahan na siya ng Miranda rights niya, yung you have a right to remain silent. Ibig sabihin, i-detain na siya, di ba? Pagkarinig ng abogado niya ng ganun, itinakas yung kliyente niya. Nasar yung investigator, sabi niya, attorney, ilalagay ko yan sa investigation report ko para makita ng fiscal na tumakas sila. Hindi man lang sila nakipag-ayos dito sa iyo eh. Actually, willing naman ako. Attorney kasi yung asawa niya. Sabi ko pa nga sa kanya, attorney ka? Yan ang asawa mo? Hindi naman sa pero palagi ko kaya malakas ang loob dyan mang away. Dahil sa iyo. Abay anak, sabi ko pabigat yan, hiwalayan mo na. Attorney, speaking of attorney, totoo ba na hinamon nyo ng debate yung isang attorney na hindi lumalaban? Parang Yan, takot sa maganda inyo eh. Sino yun? Yung spokesperson daw ng Malacanang. Si Auntie Si Ante? Claire. Uy, wag yun nang tanggalin si Auntie Claire kasi natin yan siya she's our entertainment of the day. Wag na po. BBM, wag yung tanggalin yan si Auntie Claire. Kasi nakaka-entertain yung mga sagot-sagot niya. Speaking of Auntie Claire, bilang isang attorney din, kagaya ni Auntie Claire, marami kasing may mga lawyer din nagsasabi na parang panira or nakakasira ng reputasyon ng pagiging lawyer ang mga pinagagawa ni Auntie Claire. Kasi nga, kaya siya nilagay dyan. Yun. Kasi makapal siya. Yun. Kaya niya, di ba? Carry mo ba yung ganyan na magsinungaling ka dyan?
Sino naman ang lawyer na papayag dyan? Si Auntie Claire lang. Kaya kailangan yung salary grade niya mataas talaga. Malaki kaya kinikita nito. Undersecretary, that's around 200 something thousand a month, ha? Uy. Hindi mo Wala pang ano yan. Bonus. Oh, may 13 month, may lahat pa. May Lahat, bonus pa yan. kompleto, no? Walang sipag. So, At dati itong dating hater ni Marcos din ito biglang bumaliktad talaga? Hater po yan ni Oh, Hater ni Marcos biro mo, dati. mag-undersecretary ka ba naman bigla? Go ka lang dyan, Auntie Claire. Ako talaga, go ahead. What if Diba? po na kumasa sa inyo? Si Ah? Auntie Claire, what if na Okay kumasa lang. sa debate? Ay, maganda Okay yun. lang. Yeah. Kahit saan. Si Puno nga, inamon ko sa, sa Luneta. Mag-live stream kami. Baka pwede Bakit natin niya? dito, no? Pinapasuspend si Kiko Barsaga. Sinabi ko talaga, why? Ah. Mr. Puno, are you a moral man? Hindi, never ba sa buong buhay mo nag-commit ka ng immoral? Sabi ko. Bakit si Kiko Barsaga na criticize lang sa presidente natin na magnanakaw? Wow. Eh, galit ka. Oh. Because congressman siya, dapat behave siya. Abay, bongga, kung ako pala nakaupo dyan, ilang beses mo na ako pinasuspend. Di ba? Abay, bakit sila ang ating batayan ng ating standard of, what do you call this, character? Eh sila itong mga, may mga weakness in character kayo kasi May mga kabit pa nga mahilig daw. kayo sa pera. Ayun. You have a weakness in character because you are greedy. Yan. At saka may mga kabit kayo. Wag nyo na akong kantihin. Sino kaya doon yung may kabit, May mga attorney? kabit kayo. First letter of the name. Kaka-resign lang ha, mga Ay! friends. Kaka-resign lang ni Congressman Momo Ah. sa BICAM. Yan. Kasi yan si Momo, favorite ko yan. Ayun. Congressman Nagtitik din Momo, I'm glad you did the right thing because I told you, pag Ay. hindi ka nag-resign dyan, you will be my next topic. Nako. Yari tayo. Parang nasabi na sa amin ni attorney yan. Pwede po ba next topic nyo si BBM na lang? Para baka gusto nyo mag-resign na rin. Nag-first topic, second topic ko na siya sa PGMN eh. Pang third topic si Sandro. Uy. Anti-political dynasty bill ni Sandro Charis. Oh, diba? Jack ha? Kanahin. Anong masasabi nyo po doon sa Alam pinupush na, niya? ayaw ko pa sinabi ni Lamas, homophobic daw ako. Ha? Sinabi ko lang na, kung naging bading ka, ang pangit mong bading. Totoo naman. Homophobic na daw ako. Aba, ang ladlad. Eh, alam nila ang stance ko dyan sa Soji. May nag-text po sa akin ng mga, they're very educated leaders of the gay community. Ako ang homophobic. Maria Joseph, wala ka na talagang matag sa akin. Dahil hindi naman ako komunista kagaya nyo. Oh. Balik tayo kay Pork Barrel King. Uy. Sandro Marcos. Ano po masasabi nyo sa bagong pinupush nila na anti-dynasty? Ito ay pang cover, pang divert yan. Kasi tayo, ilang years na tayo nagsuwisigaw na itong dynasty na ito ng mga politiko, ito yung ginagamit nila sa pangungurakot nila. Di ba? Kumbaga, kung congressman siya sa kanyang district, hindi na pwedeng may kamag-anak pa siya hindi, yung district, kunyari, district Same niya ay district. mayor. Hindi na pwedeng mag-mayor doon ang kamag-anak niya up to 4th degree. Pero ito, there's the catch. Paano party list? Si Yeda, ganun nga ang ginawa nila. Na 3 terms na siya as congresswoman, nakalagay sa Article 6 ng Constitution, hanggang 3 terms lang ang congresswoman, nag-party list siya, tingog. At pina-resign nila yung 3, 4, 5. Abay, si Rowena Guanzon, hindi pwede. Na nag-resign lahat. Tapos si Rowena Guanzon nilagay ng P3. Sinabi na hindi pwede, si Rowena, hindi pwedeng ganun. Parang may mali. Tapos siya, pwede. Ay, pag si Romualdez pala, pwede. Pag si Rowena Guanzon, hindi pwede. Ayan kaya, tingnan nyo yan. Yan talaga ang magnanakaw. Tingnan nyo, taba-taba. Talagang wala siyang pake kung nagmamalnourished na yung Ito yung maganda dito kay Atty. Guanzon, mga kapatid, na wala ho siya sinasanto pag alam niyo na, mga magnanakaw dyan sa gobyerno, wala ho siya sasantuhin kahit sino, mga kapatid. Kaya ito, bilib na bilib yung ating mga kababayan, lalo na yung sumusuporta dito kay Tatay Digong, yung mga DDS,
bilib na bilib dito sa taong ito dahil may prinsipyo, may respeto sa kapwa, wag mo lang babastusin tulad ng mga ito. Yung Chinese national, isa pa, yung mga magnanakaw sa gobyerno, yan po yung ayaw niya. Yan po yung taong nire-respeto. Yan po yung taong hinihintay ho natin maging senador. Kasi oras na maging senador ho yan, mga kapatid, isa ho pa hong maglilinis yan diyan sa Senado. Hindi yung mahilig mantakip kamukha ni Pinky Lacson, kamukha ni Iskul Bocon. Kung pagtakpan nila itong si Bobong Marcos Jr., akala mo, wala silang kinalaman diyan. Etong taong ito, mga kabit, hindi pagtatakpan lahat ng mga katarantaduhan ng mga ito. Panigurado at panigurado. Hindi pa nga ho sa senador, hindi pa nga ho sa dyan sa kung saan nagtatrabaho sa gobyerno. Ano daw ho siya? Isang senior citizen lamang. Senior citizen, pero tignan nyo mga kabita, binabanatan nyo yung mga magnanakaw. Mga korap yan, si Sandro Marcos, si Lisa Araneta, si Bongbong Marcos, lalong-lalo na ho yung pinsan nila. Ayun si Pork Barrel King. Ano? Kita naman ho natin sulit na sulit ho yung pagnanakaw ni Martin Romualdez. No? Ito, tingnan nyo lang. Mga tao halos naglalakad na ilang kilometro para makasave lang ng jeepney. Hindi ba? Yan, naka-helicopter. Yan, may jet. Yan talaga. 6 daw bahay niyan sa sa Forbes. Ha, Jack? Ano pa daw sa ibang bansa? Oo. May question po. Tayo Tayuan lang nga ng- hanggang tayuan gate lang ng hindi tayo pera yan. makapasok dun Attorney, may question po dito. Yan yung nga. Panoorin nyo yung anti-dynasty bill na yan. Himay-himayin natin yan. Okay, ito po yung question. May moral ascendancy ba si Sandro to push for the anti-dynasty bill gayong ang pamilyang Marcos ang naka-benefit ng both sa local and national post? Yun na nga wala nga siyang karapatan. Etos lang yun. Kung sa kakabaklaan pa na language. Etos lang. Kumbaga, Charis lang. in-etos niya lang tayo. Oo, yung nyari sa of example tayo in Ilocos Norte. Sino ngayon has the right kung matutuo yung dynasty bill niya? Sino ngayon has the right na magtakbo diyan? Yung gobernador diyan, anak ni Amy. First cousin niya yun Ibig sabihin, hindi na yun makatakbong gobernador. Nauna pa yung mga anak ni Amy doon sa kanya. Siya dapat ang hindi pwede makatakbo, hindi ba? So ngayon, magiging legal issue na naman kung sino ang may right as incumbent. Di ba? Oo. So parang- Kaya, itong si Sandro, kahit anong gawin niya, booking na siya. Pork barrel king ka. Ngayon, quiet lang siya. Yun pala number 2 ba siya sa pinakamaraming pork barrel? Actually, number Si one Romualdez po ang, hindi, si Romualdez ang number Number 1 one? na tao. Oo. Number 2 siya. Parang mas malaki siya, boss Mas malaki Mas siya. malaki 15 billion, di ba? 14 kay Martin, 15 sa kanya. Siya talaga ang king. Oo. Siya talaga ang pork 15 barrel something. king. Oo. Lakas, no? Oo. Tapos, We're talking about Kaibigan ni Ma'am Ano ka Patty yun 24 Hindi ako, anak ko. Di ba kaibigan mo yan Hindi, anak di ko. ba? tapos ano masasabi nyo doon, attorney? Tahimik yung mga kakampwet patungkol dito sa... Alam nyo, isa pa yun. Yung pag-suspend lang kay Barsaga. Sumama din sila doon na isususpend. My friend Chel Jokno is a human rights lawyer. Pabor siya doon na sinuspend si Kiko Barsaga and that is suppression of his freedom of speech. Pabor siya doon. Hindi ko nakilala itong mga taong ito. Parang, ano ba to? Parang Yeah. nagbago na ba sila? Yun lang naman. O di ba mga kabit, mismong si Attorney Rowena Guanzon, nakakaramdam na rin ho dyan sa mga tawad talaga mga kabit. Tingnan nyo si Shell Joke, no? Sang-ayon ka bang isuspend si Kiko Barsaga dahil naglabas lang ho siya ng kanyang saloobin? Meron ho tayong freedom of speech. Pero ngayon, dahil nga sa pamumuno ni Marcos, billion, trillion ho yung kanilang, alam nyo na, pinamimigay para ho may pamondo sa mga trolls, sa mga tagapagsalita ho nila, nawawala na ho yan. Kaya mga kabdit, kung meron ho kayo naging reaction, opinion dito sa ating tinalakay, pag-usapan ho natin sa comment section. Kaya mga kabdit, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.